samahan nyo ako mga Jai. I-ano natin yung, ibigay natin yung mga, may mga damit kasi kami dito hindi ginagamit. Ibigay natin dyan sa tapat ng, sa gilid ng Alipa. May, kasi dyan, may tapunan ng mga damit. Marami kaming damit ni Adriana dito mga Jai na ibibigay namin. Sayang no, kung sa Pinas pa sana to. Kaso lang, malayo tayo sa Pinas mga Jai. So, yung iba dito, nakuha ko rin siya ng mga libre. Kaso lang, ang dami mga Jai, puno. Para ito, ang dami no. Ayan. So, ihulog namin siya. So, ilagay muna natin dito kasi vlogger gani. Mga 3 to 6 months. Ayan. Dalawang bag. Laki. Malaki ito mga Jai. Tingnan niyo. So, ibigay namin siya. Tapo namin kasi ang tagal na niyan. Tagal na dito na stock sa bahay. Gusto ko maglinis sa linggo. Let's go, samahan nyo kami para makita nyo din kung ano yung lagayan ng mga libreng dito. Pero ito, itatapon namin siya dun. Tapos yung company na parang organization ata yan siya, no? Ito siya mga Jai. Ayan, dito namin siya yan na dito namin siya itatapon sa UFF. So, ayan mga Jai, mag-voice over na lang ako kasi yung microphone pala na ginagamit namin hindi siya compatible sa camera namin. So, yung boses namin parang chipmunks. So, si Mr. pala dyan siya dadaan sa may hagdan. So, hindi kami pwede. Kaya dito na lang kami sa kabila. Ayan mga Jai, yung paligid natin. Tingnan nyo. So, ngayon itatapon namin yan siya doon sa tapat. Alam nyo yung Alipa. So, kung nanonood kayo sa mga video namin, doon namin banda ihuhulog yung damit namin. Kasi dito sa Finland, yung mga lumamong damit, pwede pang pagkinabangan. Kagaya din naman sa Pinas, pwede natin siyang ipamigay sa mga kakilala natin, ganun. So, dito, pag wala kang kakilala, ilagay mo lang siya doon sa box. Ayan, so, hindi ko alam bakit napahinto ako dito. At baka na-stuck yung stroller kasi may maliit siyang, may maliit na ham. Or kanal. Iwan ko kung ano yun. So, ayan, papunta na kami. At saka, dyan lang sa tapat mga Jai, mga 2 minutes lang, 3 minutes siguro na lakad. Ayan, so, kita nyo kung gano'ng kadami yung bit-bit namin. Nahirapan nga si Mr. maglakad, oh. Vlogger gani! So, yan, papunta na kami dyan. Yung parang orange or yellow box na yan siya. Dyan namin siya itatapon. So, itong tapunan namin siya mga Jai, sinusort nila yung mga damit. Kahit hindi siya damit, may mga sapatos, may ibang mga second hand shop din na nagbibinta din sila or kumukuha sila kahit mga furniture sa bahay. Pero yung dito mga Jai, syempre, damit lang at saka mga sapatos lang yung kaya nila. Hindi naman kasya yung sofa at saka kama dyan. Pag kinukulikta nila yan mga Jai, isusort nila yan, pipilian nila kung ano yung mga okay pa at ano yung mga hindi na siya pwede. So, yung mga okay pa, ibibinta nila or idodonate nila dun sa, sa lugar kung saan kailangan ng mga damit like dun sa Africa, ganon. So, sa mga lugar na medyo mahirap. Tapos, yung mga hindi na siya pwede, i-recycle nila mga Jai. Dito mga Jai, yung mga damit din dyan, binibenta nila dyan dito sa, may mga store din sila dito sa Finland, sa iba't ibang lugar. So, dito din sa amin, dyan din kami minsan bumibili kasi mga mura lang yung mga damit nila. Especially, minsan, aabot lang ng may 5 euros hanggang 1 euro. Ayan, na every season yan sila magsisale ng ganyan or every month, ganun, pag mag-restock sila. Ayan, so sobrang sulit kasi ikaw nakakatipid ka pa kasi may mga pa mga Jai, may makikita ka talagang mga may mga brand new pa, yung parang mukhang bago pa talaga. So, suking-suki namin siya. Yung kita dyan ay dinodonate din nila dun sa mga lugar na, example, may mga gera o yung mga lugar na yung mga gutom, ganun. So, napakaganda kasi nakatipid ka pa tapos nakatulong ka pa rin sa kapwa mo. Ngayon, samahan nyo kami mga Jai na pupunta doon sa kabilang baryo. Charot. Kabilang kanto lang mga Jai. Kasi may order si Mister. Ayan, salamat Shopee. Vlogger gani. Charot.
Ganda ng panahon ngayon mga Zay kasi pa-spring na. Ang sarap ng gumala-gala kasi hindi na siya malamig. May lamig pa pala siya konti pero hindi na talaga siya sobrang lamig. At ang hirap pala mag-voice over mga Zay kasi kailangan mo pang mag-isip kung ano yung mga sasabihin mo. Vlogger gani, gaba. Pag ganito na yung panahon dito mga Zay, ang sarap dito mamuhay. Pero pag winter na mga Zay, ang sarap pagpakamatay. Joke. Dahil kasi sa sobrang lamig, wala kang makikitang araw at saka wala kang mapapasyalan. Kaya yung iba na depress na lang. Kaya para sa akin, mas maganda siya magbakasyon doon sa mga warm area during the winter season. Pero pag pa spring to summer na, enjoyin mo yung life dito sa Finland kasi mas maganda. Marami ka kasi makikita dyang mga wildflower dyan lang sa mga gilid-gilid mga Zay. Yung nature nila dito napakaganda lalo na yung mga punong nakikita nyo na wala pang mga bunga, wala pang mga dahon. Naku, pag summer Zay, ang ganda-ganda niyang tingnan. At saka yung pa-autumn na rin, makikita mo buong paligid magiging yellow-orange. Tapos pag summer, buong paligid green. At saka sobrang colorful mga Zay. Yung mga damo-damo dyan, yung sa lupa ay color green. Ating din tayo dyan mga Zay. Igagalo ko kayo dun sa cherry blossom area. Naku, napakaganda. Tapos napaka-amazing yung mga puno nila dito mga Zay, no? Kasi hindi na mamatay mga Zay. Tingnan nyo, pinakamababa yung 3 months to 6 months mga Zay or 7 months na winter mga Zay. Like snow mga Zay. Pero grabe tingnan nyo mga Zay. Ayan, nakatayo pa rin. Tapos mabubuhay sila ulit mga Zay pag wala ng snow. Yung mga damo matutubo. Ang daming wildflowers sa paligid. Naku, napakaganda talaga mga Zay. Diyan mo talaga, maisip na grabe talaga yung Diyos. Napaka talino. Ayan. So, amazing. Kasi biruin mo, dito sa lugar na to ay mayroong mga puno, may mga halaman na kaya mag-survive sa lamig. Kasi kung yung mga puno dyan natin sa Pilipinas, dito yan tutubo mga Zay, yung mga halaman natin, nako, hindi yan magtatagal, yan siya, mamamatay. 'Di ba? Ilagay talaga niya na itong mga punong to, itong mga halaman na to ay pwede lang siya sa mga lugar na malalamig. Tapos itong mga halaman na to, yung mga punong to ay pwede lang siya sa mga lugar na maiinit, mga tropical country. O 'di ba? Napaka-amazing yung Diyos mga Zay. At dito na nga malapit na tayo mga Zay sa kuhanan namin ng aming parcel. Ayan ni Shopee kasi walang available dito na delivery. Ayan mga Zay, nakita nyo, may tinatapo na kama. Biruin mo, pag dyan sa Pilipinas, 1 second, wala na yan. So, ayan na si Mr. Hinahanap na niya kung saang banda yung order niya. Si uso-uso dito yung rider, mga Zay. Walang GNT, walang SPX, at saka walang flash dito, mga Zay. So, dito yung box-box lang sa labas, mga Zay. Pero sa Pinas, hindi to pwede, mga Zay. Nako, lahat ng delivery siguro, pag deliver, lahat yan bukas. Ninakaw. Ano mo yung hitsura namin mga Zay. Nakita kasi namin yung kama. Ang sarap bitbitin. Nako, kung malapit pa lang yan sa Pinas, di ba? Kaso lang, hindi eh. Pero yung ginagawa nila mga Zay, na inilalagay lang nila dyan sa gilid, hindi yan siya pwede na maglagay ka lang ng mga dyan, mga gamit sa labas ng building mo. Kasi may proper sila dito mga Zay, may proper tapunan sila ng mga basura. Pag mga ganyan na mga Zay, mga furniture, mga sofa, mga kama, kailangan mo yan siyang dalhin dun sa sorting area nila. Hindi yan siya pwede dito kasi yung tapunan lang kasi ng basura dito is para lang sa mga yung maliliit ba, yung mga biodegradable, yung mga yung panit or mga buto-buto ng mga pagkain nyo, yun. Tapos yung mga plastic na maliliit, yung mga bote, yun lang yung tapunan dito mga Zay sa building na malapit sa amin. Tapos pag mga ganyan na mga appliances, mga furniture, hindi na yan siya pwedeng itatapon dyan sa tapunan ng basura sa tapat ng building ninyo. Dito kasi mga Zay, ina-apply nila ang sustainable development, inaalagaan nila ang kalikasan at ginagamit nila ang resources ng sakto para ma-preserve or hindi maapektuhan ang future generation. Example, yung segregation ng basura nila dito, part na yun ng sustainable development. Paggamit ng sapat na tubig, kuryente. Kahit sa trabaho namin mga Zay, ganun. Bahay namin, 4 na box yung namin basurahan. Box sa mga biodegradable,
box sa non-biodegradable, box kami sa plastic, may box kami sa can. Nun siya mga jay. Napaka-stricto niya. Kasi dito din sa labas namin, sa takpunan din namin mga jay, ganyan din. Yung yung mga mga sobra-sobra yung mga pagkain dito niyo ilalagay. Biodegradable yan. Yung mga mix niyo na mga basura, dito niyo ilagay. Tapos yung mga karton mga jay, dito niyo ilagay dapat. Yung mga can, mga lata, dyan niyo siya ilagay. Yung mga glass, dito niyo ilagay. Yung mga plastic, dito niyo ilagay. Ganyan sila dito mga jay. Napaka-stricto nila. Kaya din malinis yung lugar nila. Yan din kadisiplinado yung mga tao nila dito mga jay, kasi sumusunod talaga sila sa batas. Kaya tayo na dayo lang dito mga jay, dapat talaga natin respetuhin yung batas nila kasi napaka-importante yung batas nila dito mga jay. At mga tao din dito ay napaka-private. Walang maritis dito mga jay. Kahit itong katabi naming bahay, pag bukas mo ng pinto, may kabilang pinto, hindi namin kilala yung isa't isa. Ganyan ka-private yung mga tao dito. Wala silang pakialaman sa mga paligid nila, kahit sa mga kapitbahay nila. Walang marites. Ayan. So, hindi namin kilala yung kung sino yung mga namin mga jay. Kung anong lahi nila, kung anong pangalan, taga saan sila, bakit sila nandito. Wala yan dito mga jay. So, yun lang. And thank you for watching for today's video. Vlogger gani. So don't forget to subscribe sa aming YouTube channel, The Galono Family in Finland, at saka The Galono Family sa Facebook. Bye-bye and have a nice day everyone!